Meron po bang sistema para maturuan po sila? Yes. Una, merong sistema, pero doon sa hindi ko nasagot na tanong mo, gaano kaswerte, walang swerte sa pere. Miskin sasabihin natin, di ba? Bakit yung mga kapatid nating Chinese, parang ang galing nila sa pera? Hindi din. Meron din mga Filipino-Chinese na burara sa pera. So, hindi siya base sa lahi o swerte o relihiyon. It's all about mindset. At paano napaghandaan noong magulang ang kanilang kaperahan. The best role model kasi yung magulang eh. Sa una nakikita nila parang unlimited naman kung bumili. Parang every time na sabi ako na bumili, pwede naman. Or sasabihin lang sa weekend o sa araw ng sweldo, pero parang nakukuha niya kagad na halimbawa sa magulang niya, pwedeng mabili yung pinabibili niya. Tapos nung dumating yung pangalawang anak, dahil medyo natuto na yung magulang, medyo naglilimita na. Kung paano dapat, lalo na sa murang edad. Sa murang edad naman, hindi pa naman natin tinuturuan ng budgeting yung bata eh. Ang tinuturo natin yung simple decision making. Yung kung paano, bibilin ba to o hindi? Pera pa ba o wala? And to best teach that, lalo na sa murang edad, naalala ko noon hanggang dito sa apo ko, meron silang hindi tatlong alkansya, tatlong garapon na nakikita kung para saan yung mga garapon na yon. Save at share. So, pare-pareho yung tatlong garapon na yon, pinapalagyan ng barya nung bata-bata pa sila. So, yung spend, syempre, para doon sa mga gusto nila. Yung save, para doon sa mga bibilin after 3 months, after 6 months, bata, matagal na yung panahon na yun eh. Yung 3 months, 6 months. At yung share, para mapakita naman na ang pera hindi lang pambili ng pangangailangan o gusto ng isang individual, ito ay gamit din na pwedeng makatulong kay pwedeng binabahagi. Para sa murang edad na mga bata, it's not how to spend money. The goal is to teach them how to make decisions. Okay. Bibilin ba to? Isa-save ba to? Or itatabi to para makatulong para sa iba? Imagine kung ganun sa murang edad, nakikita nila yung pera, hindi lang pambili ng gusto nila.